simba. Amen. Sukat pa din sa sinugdanan. Amen. Iyan ang tagigugma. Sukat pa din sa sinugdanan. Hallelujah. Iyan ang ibabati na iyan ang pag-apos, pag-igugma ka namin. Hallelujah. Let's worship God. Thank you, Jesus. Hallelujah. Yes, Lord. Thank you, Lord. Matinod no. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Sa panahon na kami musapit sa ngalan mo, tungkol mo mga paghangyo ko. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Sukat pa sa sinugdanan, ikaw gayon matinulan mo. Yes, Lord. Thank you, Jesus. Sa panahon na kami masapit sa ngalan mo, tungkol mo mga paghangyo ko, sumala sa mga salo, matinulan ka sa mga pulong mo, magasal mo ka na ko, ikugtan ko. Wala ka mausap, sukat pa sa niyato, ang paglaong ko, ikaw lang. Hallelujah. Thank you, Jesus. Oh, Jesus. Pinunalo ka, Diyos. Hindi mo na ako pinaguli. Paguna. Sukat pa sa sinugdanan, ikaw iyong matinunan mo. Hallelujah. Thank you, Lord. Sa panahon na kami musapit sa ngalan mo, tungkol mo mga paghangyo ko, sumala sa mga saan mo, matinulan ka sa mga pulong mo, mga saan mo ka na ko, ikutan ko.
makabata man, matiguang, babae man, lalaki, each and every single one here na musulog na dilip. Wala akong presensya sa Dalawang Espiritu Santo. Shall we all close our eyes and bow our heads and just worship the name of Jesus? In your own words, in your own way, worship the name of God. Worship the name of the Lord. You remember everything na nangyayari buhat sa iyo. Sa imong kinabuhi, sa imong pamilya. Dahil nagipasagdan ka sa tanan nga nung bawang ka rin nagipasagdan. Dahil nagbilaan ka sa tanan nga nung bawang ka rin nagbilaan. Sa kadako, sa kalibutan, nanong gipili ka kanya. Sa kadako, sa imong sala, nanong gipagad mo kanya. So now just take this time to remember the goodness of God. To remember everything He has done. Sugat sa imong pagkabata nga nung He has never left your side. Now just remember that. Sa mga pulong mo, malasal mo ka na ako, ikopan ko, wala kang mausap, sukat pa kami ato, ang paglawan ko, ikaw lang malasal. Hallelujah. Let's give my hand of praise. Thank you, Lord. Father, Lord in heaven, Jesus, thank you so much for this day. Salamat sa time na natapok mi diri ang aros nga makalugog mi sa imong word, Father. We will be able to be edified, na ma-teach pa mi Ginoo nga mas mulalong sa imong presensya. Father, I pray that you will speak through me, Lord God. Na dili gyud ako, kundi ikaw, Ginoo. And Jesus, I pray that each and every single one here would get to feel your presence, na dili lang maminaw, kung dili makasabot, dili lang makasabot, kung dili tangi nabuhion yun ang matagpulo, nga ilang madunggan Ginoo, aron makit-an sa uban ang kahayag na anaa kanila. Father, we praise you and worship you. In Jesus' name we pray. G, mic lang. Hallelujah! So, guwapo kayo kay nagtapok na diri karon actually so babalo nga to preach di ay ko karon, but if the Lord moves and the Lord moves, dili ta kabalibad. So I believe na kitang tanan dire naa na gyud ta sa church. Ang tanan dire actually maybe a lot here dugay na gyud sa simbahan, nagdako sa church, nagdako nga worship team, nagdako nga musician, pastor na ka, worship leader na ka. But let us set aside the title and let us now just humble ourselves before the Lord. Servants lang ba? So now if ever there is any pride, take it out. Kaya hindi makasunod sa you're still a prideful person. You're still a prideful man. So, I don't know what I'm gonna preach today, pero i-lead ko sa Ginoo ang preach of jealousy inside the church. Okay, I know all of us here naanta sa sunod sa simbahan. Pero this is the problem. Ang pride sa kalibutan, dali kayong mabantayan. Ay, gwapa ko, hawd ko, inani ko, inana ko. Pero ang pride sa simbahan, ay nag-worship lead ko, paubos ni. Ay, nag-preach ko, paubos ni. But instead na mo fix sa Ginoo, instead na mo point sa Ginoo, nag-point na noon sa ina. Inani ang pride sa sunod sa simbahan. Inside sa church, nga abi ni mo humility, but you are prideful. How's pride na ginatago-tago? Nga abi ni mo gitara ka, praise and worship gitara, pero di ay nagpasikat lang kaya nagtanaw ang imuhang crush. Nagpasikat lang. Your own pride. And that is very good kaayo bantayon. Kaya hindi pa nimo isaba ang imong heart na nag-preach ka sa atubangan, nag-worship ka sa atubangan, pero ang imong tuhong di ay, dili as Jesus. Ang imong tuhong di ay, dili na ang Ginoo. O dili makasunod ang, especially kanang jealousy inside the church, gossip inside the church, nga ang friendship maguba, ang foundation sa church maguba, tungod kay mismong kaanakan sa Ginoo, gabuhat o dili maayo, which causes slander, nga maguba na yung relationship sa as friends, and that is what we are going to be talking about. So, as we're gathered here, I know nga,
halos na din, nakabalo na silang office. Ano sa mga office? Office nimo sa pagpangalagad, sama sa opisina, na ay secretary, na ay Amen. cashier, sa church, na ay worship leader, na ay pastor, na ay evangelist. I know most of us here kabalo na sa itong office. Worship team, pud kadalasan dire ang offices sa mga naglingkod dire karon. But, we're going to be talking about jealousy because I know, mas kitag-taguon nimo, tanaw nimong katakad, basi nakafeel ka kaselosan. Ay, siya na naman pero may ginatagad ni Pastor! Ay, siya man ang close ni Pastor! Ay, siya man ang kuan! Siya man ang paborito! Siya ra may ginatagad! Siya ra may ginakuan! And even if you try to deny it, isang mga batanon, sensitive kaayo, nagabay nga butang, ginapadako, nga ay kali paborito mo ng Pastor, ala. Kunya, mawala na sa simbahan, tungod kay, nagselos, masilo, taga-badlong sa usa ka tao. Kay actually, if you're jealous of a person, tanan iyang ginabuhat, mali na sa imuha. For example, jealous mo ani niya, pag muwali ni siya, ang naas inyong pangunahuna ay naran pasikat. Oh, every time na mo preach na siya sa imong friends, wala ay naran kuning sip-sip. Oh, if you are jealous of someone, tanan iyang ginabuhat, mali na sa imuha. And that is not right, especially inside of the church, because we are one family, we are in one water. And if jealousy is inside, how can you connect? If jealousy is inside, how can you love? If jealousy is inside, then sound in you pag-grow together. So that is why we need to talk about this. Especially as young people, dali kayo maselos, dali kayo masilo. Gamay lang nabadlong, tingala kapag umawa na sa simbahan. Amen. Gamay lang nabadlong, tingala ka. Wala Silo. ka agad. Masilo tayo. But the question, the thing, is we are not, the question is not what we intended us to be, but what God intended us to be when He made us. So, dili ato ang will. Dili kita ang will. Dili kita ang will ang sunod. I know this is very basic. Dili kita ang will ang sunod. Pero mga gahit ang ulo nga ingon sa Ginoo nga dili atong will. Pero buhaton yun nimo nga ay dili lagi Lord dalan lagi nako. Paas lagi nako. Kani lagi akong himuon. Kadha lagi akong himuon. And that is very, very, very lisod kaayo. Kaya sa sunod sa church, mga gahit ulo. Mga gahit ulo. One of the hardest people na mag-fire sa Ginoo, ano na yung dugay na sa church? Sige, balik-balik ko, basa lagi pa rin. Tigil mo basa. Mao. Ako lagi, tigil mo ang Tura. O kung nag-gather ka diri karon, wala kay Matthew 6:6, wala kay prayer life, wala kay basa-basa sa Bible, then pagbantay, kay mauna ang atong foundation sa pagpangalagad, very basic, kasi nakalimutan na ninyo, nagsalig na mo kay, ay, pastor, nabitaw ko. But 9 times out of 10, a believer falls away from the presence of God because of the lack of prayer. Wala siya pag-ampo, wala yung prayer life, mauto, wala yung sagang, nakaigo ang kahawan. So I am reminding everyone na ay, nag-travel man ni press conference, hindi ko na kay prayer life. Excuse. Aray. Pastor, na papa, nanay nag-ampo sa puan, hands na ko ganina. That's why, inahamit tayo. No, sagang sa pagpapangalan. Nahanglan, maawal yun ka, which are with that But how man, kung sige mong pagpatulang, how man, kung sa tao pa nung gani nga ka ng lukuran na nimo nga, servant sa Ginoo, makitaan yun diyang fruits, di na nimo pagdon, gamay na nga pagpadlong. And I know I'm speaking to believers here. Ito man kayo, badlongan lang kayo. Yung pag-worldly ba, worship team na kayo, pag-worldly. Ang tao, gibyaan ang pag-worship leader, gibyaan ang pag-guitarist. Because of the things of the world, gibyaan ang calling para sa trabaho, gibyaan ang calling para sa iyak, gibyaan ang calling para sa mga bulang ni Eling Kaliputana, uwi mong God's will man na! Ang contradict sa words sa Ginoo, dili yun na iyang word. Amen. Ito na sa Ginoo, dili na mo drift away sa iyang word. Always connected. Hapsag, remember, He is the Father, we are just the clay. He is the painter, we are just the painting. Amen. So, by Amen. follow Him and God, we are blessed to get we are gathering together to worship the name of Jesus. Wala ka nag-gather doon sa laga lang, wala ka nag-gather sa foolish talk, obscene stories, horse jokes. No, because these are not for us anymore. Instead, let there be thankfulness to God, and that is what we are doing today. And guwapo kaayo, ang gathering is such a big deal because every time gani nga, it was also a practice sa life of Jesus. Yan na ay gatherings, na ay panagtapok, just like what we are doing today when you read
Matthew, Mark, Luke, and John, you see verses like sa Matthew 23:1 kato. Then Jesus said to the crowds and his disciples, meaning nagagather din sila. Just like what we are doing. Gathering, meeting, assembling together as one body in Christ. Hindi sa church, hindi sa church, but we are one body in Christ. And in gatherings, we get rebuked, we get equipped, molded, shaped, and reprimanded. Nga, kanang, dila ka mapuan ba? Na once ka na ipatanong na yung sa kuha. Nag-preach si Pastor Jeff. Kada ang batanon nga, mura raw ako ang istorya ni Pastor Jeff. Ano maraming nag-one-on-one. Tungod kay sa walid, tingnan na ka, ikot-ikot na tanaw, sinutanaw ko sa mga tatangpad. Wala man na ikot. Kaya ikaw, ikot na kaayo ka. Because sa gathering, hindi ako naman. Amen. Ayaw, ina nga, kaya naman ako nga ako lang. So your friends are very important. Your circle is very important. Yes. That's why be thankful for the people who are around you today. Amen. Kaya ako na sila factors yung pagpangalaban. Ako pa yung factor. At ka na mag-uuna mo, true friends ba? Friends who are closer than a brother. Ka na friends na hindi mag-destroy sa each other. Amen. Build each other up. Because we are assembling together and we are gathering together para sa glory ni Jesus. Kapag may equip na, mas mulaluta siyang presence. At isa din sa verse ka, ni-struck sa kanabasa kong Bible sa akong group. Nakabutang sa Mark 3:14. And he appointed 12 so that they could be with him and that he could send them out. And as I read that verse, that I very, very kind of revelation and struck something. The Lord said, we are gathered to scatter. We are gathered here today. Scatter the wali dito. Wali diri ka. And as we gather today, in a while we will scatter. Kaya kung diri lang takin sa imuwali sa labuyo. Amen. Diri lang takin sa imuwali sa kinapawan. Amen. Diri lang takin sa imuwali sa bahada. And that is why we are gathered today to scatter, to preach the good news of God, to preach about the gospel, yung edifying, our gathering. So when we gather, ano magulo, we are gathered to scatter. Because when we gather, the church is in one place. When we scatter, the church is in every place. We gather to worship, we scatter to serve. And we are gathered to scatter. So, I know we are gathered here today and later on we will scatter and I hope sa atong pagbulag-bulag. Yeah, correct. Hindi pagbulag-bulag, magbulag po sa Ginoo. Pagbulag-bulag, mag-preach sa kong kamaayon. Pagbulag-bulag na mag-proclaim sa kong pamilya nga Jesus is alive. Proclaim sa iyong mga amigo nga, friend, tungo sa Ginoo. So, we don't take lightly the opportunity to gather as children of God. Kaya, kaya na, ay, pinakalit naman ito, don't take it lightly. Okay? Pag once na ganit ang move ang presence sa ito, move ito. But ang problem is, nga naman, na mismo sa body sa Ginoo, nga naman, na mismo sa family, your church members, di na sila kay church members lang, oy. Pamilya na nimo. But the problem is, nga nung na may jealousy within the body of Christ. Nga nung na may jealousy inside of the church. Brother is envious of another brother. Sister is envious of another sister. Huwag tanaw ba ninyo? Natama na? No. That causes competition. Pataghanay o pahawday. Pataghanay o souls. That causes competition. Na nagselos sa siya. Buhatong gini mo nga baka nabaw dito siya. Nalabuan ng gini mo siya. Siya ng gini mo ginatanaw. Hilak siya sa worship. Hilak po ko oy. Hilak siya sa Amen. worship. Hilak po ko oy. Dili kita pa-complain. And this is guys na ayaw gingon nga wala man na sa church. Wala man na sa believers. Kaya naghan mo kayo sa Bible na jealousy. As in, believers na Saul and David, jealousy or envy begins when you start feeling threatened by another. Again, envy begins when you start feeling threatened by another. Hala, mas guwapa siya sa ako Hala, mas hawag siya sa ako Hala, mas taas siya sa ako Threatened ka sa iyahan. And you feel jealous and you try to do your best. Kamalakwan yun siya. 1 Samuel 18:7-8. This was their song. Saul has killed his thousands and David his 10,000. This made Saul very angry. What's this? He said. They credit David with 10,000 and me with only thousands. Next, they'll be making him their king. So Saul was threatened by David. Bandog na. Said sa ulo. So, mas itatagoon ninyo, kabalo ko nga, experience nyo din
tanan iyang ginabuhat, halalabuan yun ni mo. Tanan iyang the way he or she worships, sumdugon yun ni mo. And that is not a fruit of the Spirit. That is not a fruit of the Spirit. So daghan kaayo instances sa Biblia nga ang jealousy itago. Next, Cain and Abel, nagselos si Cain, ano walang gidawat ang iyang offering, that's another example. And once galing nga jealous kasi isa ka tao, i-summarize na nato ni. But once galing nga nagselos ka sa isa ka tao sa church, tira na mong gawas ang iba, magdaot na ka, magkuan na ka. And be inside the church, don't say it happens. Sama pa sa inyo ni Paul, I'm afraid that I myself may be disqualified. Lasig kayo ka sa pag-worship, pero basta ng worship mo, para nang nabuan mo yung hindi kasilusan. Uy! And be inside the church. No, patingala ka ang simbahan, di naman unta mangluhod, di naman manghilak, palag magtulo ang laway, magtulo ang sipon, pero pagsulod sa simbahan, boys, kay tanan, nagdili manglihog, kay prideful kaayo, nagdili ko gusto yung mapangit ko tanaw, dili ko gusto yung magtulo akong laway. Kita, you're very Conscious. and very communist. Poise per me. Poise per me, dili yun madaot ang naong ka na. Kasi kahirap ko lang ng heart. But yeah, galing. And yun kasi mo fellow sister, daot ka, nalibak ka, ay, nani man ni siya. Ay, nanak na. And the sad thing is, sa sulod ko sa church, ang imong ibuan, ang imong gilibak, worship leader pa sa church, ang imong gilibakan, pastor, hindi maayo na ato. Hindi na maayo. Remember, 1 John 3:15 says, anyone who hates another brother or sister is really a murderer at heart. And you know that murderers don't have eternal life within them. Lugay naman po sa simbahan, mas nauna mo po sa yaha. But the Bible says, you know that murderers don't have eternal life within them. Okay, murder begins in the heart. Murder begins in the heart. Diba si Saul, nagselos kay Samuel? Ay, si Saul, nagselos kay David. Gusto niya pa yun, inanak niya. Once you're jealous of another believer, gusto niyo pa niya, not physically, but through words, through your actions. Gusto ka na i-outcast siya. Gusto ka na dili siya i-appeal sa youth ka. Kanang ilista na gani ang pangalan, ay, ano lang na-isahad, siya mo nasuntan. Pero suntan good, because you're envious, because you're jealous of him or her. Remember, you will be accepted if you do what is right. You think what you're doing is right? Gina-outcast ninyo yung brother, gina-outcast ninyo yung sister. Why? Tungod lang kay naa siya something na wala sa inyo, ha? But I'm telling you lang ako kay something na wala sa iya because that's how we work. Dili pwede nga tanan, yanis kinsa na lang muwali. Dili pwede nga tanan, basis kinsa na lang ako. Chanta. That's why you need to be watchful. You need to be watchful. Each and every single one here, children inside the church, people inside of the church, pagpantay mo sa jealousy. Pagpantay yun mo. Jealousy. Remember Psalms 101 verse 5? I will not tolerate people who slander their neighbors. Their neighbors, hindi lang pag-give neighbor at yung slander brother, pag-give ni mo, sister, pag-give ni mo, family ni mo. And maski ba tago-tagoon ninyo, I know na maybe there was once in your life that open up ka sa imong churchmate na, uy, nalibiyak ni siya, tungod lang na siya. And I know nga, it's hard to admit na, uy, nagselos ko sa ibuha. Selos ko sa ibuha. Because it's something that we conceal. That is why it's hard na makita kung there is something that we conceal. Dili man natin yung selos ko sa ibuha. Dili man. That is why, kinahangan yun ni Ingnon para, kasi Ginoo, para mabandungan ko nato ang ukan when this comes in the future. Envy, and naa siya something, when someone possesses something you want, naa sa iyaha, desire nimo na inani, naa sa iyaha, dira na ka mag-envy. Kabalo mo ang jealousy, mag-cause siya competition. Instead of build each other up, so encourage one another and build each other up, just as you are doing. Instead of building each other up, naglabwala each other up, duhan mo. Hindi ba na pwede? Kung pa na ang gilingon ni Pastor Bong sa buang, we build each other up. Ayaw mo
benefit of everybody. I believe that building each other up means that you're not only gonna look out for your own interest, it's for the interest of others too. If they are uncomfortable, tabangan nimo. If they are in pain, tabangan nimo. Nilakuan nimo, hala. Instead na mag-cool ka sa kabubulan sa mga igsoon, talipay na naman ka, kaya nag-cool siya. No. No. Padyugabaan. This was seen in kay Rachel and Leah, nag-compete sila, nag-anak, and jealousy causes competition here. So, Galatians 6:4, pay careful attention to your own work, for then you will get the satisfaction of a job well done, and you won't need to compare yourself to anyone else. So, jealousy causes competition. Even if you don't say it, even if you don't show it obviously, but maybe in your heart, nag-compete ka sa mong fellow pastor. Leader ka, gina-compete din mong spotlight. Gina-compete din mo nga ako dapat ang makita, ako dapat ang naa sa tunga. Nag-compete ka sa ilaha nga, if inali ang iyang achievements, labuan din mo ang iyang achievements. Jealousy causes competition, and if that is in your heart right now, then you need to repent, because maybe you have been disqualified. Maybe nga mawala ka sa ginuot-tungod, anak ka butang. Remember, ang sala is like yeast that spreads through the whole batch of dough, and if jealousy ipalabaw niyo mo sa imuha, kung lisod kayo na, mag-transfer ka from church to church to church, because the problem is not inside the church, maybe the problem is in you. That is why we need to rebuke ourselves. The problem is God. Ay, dugan ako sa church, di na ako magpa-rebuke. Ay, pastor na ko, di na ako magpa-rebuke. But no, we need to be rebuked each day para mas mag-grow ta. Lalo pag mga lagan. Envy when someone is doing better than you are. Envy when the attention is not for you. That's why Ryan is advising this to everyone. Kinaayos na sa sagot sa church. If ever you are feeling that, then i-bring up na sa Ginoo. Fasting nga. The more galing nga, na maglakot siya, the more siya na amiguha. Basta hindi mo kakabalo, magka-mark sa imong personality. Wala kakabalo, kasi hindi ay mo na agian. So, church, let us not tear each other down. Build each other up. Amen. Amen. Sa family, bantog daghang worship team nga, hindi ka na suot. Daghang worship team nga, kanang nag-away nga, nag-praise and worship. Tanaw, galing nyo mag-glorifying na atubangan sa Ginoo ang inyong ginabuhat. Na worship ka, preach ka, but then, you still have that something sa imuhang fellow brethren. Like talking to everyone. Dagdayan din nato ang jealousy sa church. Another one, nagloko, dala sa kapatanunan, jealousy inside the church. Kani, ang testimony lang po sa akong church. Ako mo na jealousy nga, hindi na naman siya ang ginatagad ni Juan. Uy, pero hindi na naman siya ang ginatagad ni Pastor. Pero hindi na naman siya ang worship lead. Pero guys, tanaw ba rin nga sa pastor ay nagpilihan na? Ano? Led by the Spirit. So, dili ka jealous ka rin. Referend ko, hindi mo niya, tapos pag hindi mo niya, ikuan yun ka na. Salit ka sa Ginoo, hatag na to sa Ginoo, buhuli mo, the more nga ganit, di ba, resist the devil and he will flee from you, the more nga, pero siya, amiguha pagsamot lagi, and fasting, prayer, hindi kita na kalimutan. Amen. And then, kasi ang ibot, kita pinagamitin sa taas makaitag, buhi, kay patamamatay. Sa early perspective, kay patamamatay, but this is the opportunity na mag-preach yun sa kabahay. This is the opportunity. Hindi man yun ako. Don't let anyone look down on you because you are young. Yes, man. Be an example, you. Be an example. How can others know if you won't speak about it? How will your family know if you won't speak about it? Baala na sana ang persecution. Baala sana. For great is your reward in heaven. So speak. Ayaw mo kahadlok. Ayaw mo kahadlok. Kung stand up sa kamaturan ay mga street preachers. Ayaw yung bugundang. Umingon na ayaw bugod sa santo. Ayaw yung bugundang. Umingon. Ang dami ang mobile legend. Ang dami ang word reviews. Yung lampas na magbulangit. Anak, praise the Lord. Amen. Ayun. Mansyon. Ayun din yung pag-serve sa Ginoo. And another thing that I want to point out is actually preach this sa Bacolod. Kana ganing heart envious pa sa sinners. Kana ganing
Ano yung mentality sa pagpangalagad ba? Ay, may pa sila makabuhat ani. Ay, may pa sila makabuhat ana. Ay, may pa sila makatiktok, maka-enter ay bawal manggod. Yung mindset, may pa sila. Good for them, they can do this. Good for them, they can do that. Napakakabalo ang imong ginabuhat, padulong sa kinabuhi. Ang ilang ginabuhat, padulong sa kamatayon niya, ang imong ingon, may pa sila. May pa sila nagabuhat ani, may pa sila nagabuhat ana. So check your heart, if naa pa na sa imuha, nag-serve ka sa Ginoo, abi niyo maayo kung reward, may pa sila. May pa sila gabuhat ani, may pa sila gabuhat asay mong love. Asay mong love sa Ginoo. Pag imong may pa sila kay palayo ko sa sala. Love na ang Ginoo. Stay away ko ani, nagti-love ng ang love ni Jesus. Always I will end this preaching with this. Ang love ni Jesus, hindi mo. Kung mawala ang love sa inyo, ha? Kung wala ang reason na nag-serve. Three things last forever. Faith, hope, and love. And the greatest of these is love. Because love is the reason why I am set free. And love is the reason why we have been set free. For God so loved the world. Makalimutan na to. John 3:16, sabi yung tato lang na sa iyong kamot. John 3:16, bayo lang na sa iyong Facebook. No. John 3:16. Istorya lang. Kana, pag may kay dagang di ka dumong. Mao na ang rason sa tanan. Tungod kay gihigugma ta sa Ginoo. So dili gyud nato nakalimutan. If you forget about your first love, matingala ka ang ministry kabug-ato. Matingala ka ang pag-college kabug-ato. Ay, musimba na lang mo Sunday. Kaliong ka ng ritual na sa imuha ba ka ng ay, mo practice ko Sabado na bitaw. Sabado na bitaw. Wednesday, mag-midweek service. Schedule na. Schedule na lang sa imuha. Dili na out of love. And if you catch yourself feeling that, na musimba na lang ka kay tungod Sunday, tungod kay mauna imong naantan. Where's your love for God? Maybe you left that out. Maybe mo preach ka tungod kay mao ang imong naandan. Maybe mo preach ka kay schedule na nimo. Maybe mo worship lead ka kay schedule na nimo. Where is your love? Because if wala yung love sa Ginoo, I'm telling you, madili na kasing-kasing yun sa tao. Matingala ka, Amen. sa katao mo nag-repent. Tagos mo kayo sa kasing-kasing. Pero nga lang mo ba, may Ikaw, mag-repent. masuya. Pero paminaw. Correct. Tapos na-argue love sa iya. Ang tumong ba? Ang tumong. Ang tumong sa mong pagpangalaga. So ask yourself, kung sabay mong tumong sa pagpangalagad sa Ginoo? Pasin mo kayo tumong. Nangalagad lang ka tungod kay naa akong mga amigo sa church. Nangalagad lang ka tungod kay barkada na ko ang naa sa church. Nangalagad lang ka tungod kay anak ko pastor. But unsa ba yun ang tumong niyo sa mga pagpangalagad? Unsa pa yun ang tumong niyo sa pag-serve sa Ginoo? What is your purpose? Because the Bible says, I run with purpose in every step. Kung nag-step ka nga walay purpose, para sa asa. Para sa asa ang imong gi-worship. Para sa asa ang imong giluhod. Para sa asa ang imong gihila. And I just want to point this out kay mga batanon, paminaw gyud mo. Youth, nganong sa sugod ng man mo fire. Pagkaabot sa kinatumuyan, mubalik sa kalibutan. Encounter, dasig kayo. Tribulation, wala na sa Ginoo. Nganong inanaman. Nganong inanaman. Pag youth camp, resurrect na ng youth. Pero pag abot sa salaay na youth, asa naman mo? Mao. In rejoicing, you are there, but in weeping, where are you? Aray. Nganong mawala man mo tumatunga sa inyong lumba? Yes. Wala ba mo kasabot sa gibuhat sa Ginoo sa inyo, ha? You know what? Every time, ganay, si Paul ba? Si Paul, ni-present siya si Angeles. So you know what he did? Story niya niyang road to Damascus. Pasabot na every time ba, na mo-preach ka ba? Every time ba, na mo-tugtog ka ba? I-remember mong road to Damascus? So time mag-iluwas ka niya. Time mag-itagad ka niya. Time na wala itagad sa imo, ha? Pero time niabot sa imo, ha? Time siguro na you are in the midst of sin. Wala na Diyo'y makasave sa imo, ha? Pero na Jesus na niduol. So if you're sitting here today na bitaw mo, sa kung tumong sa pagpangalagan, there's a time to change that. Hindi lang schedule. Hindi lang man schedule ang pag-serve sa Ginoo. Pag matinga ka, Sunday, balaan ka, pag-abot sa Lunes, asa naman ito? Sunday,
worship, Monday, nagsayaw dito sa TikTok. Wow. Because wala kay purpose. Wala kay purpose. That's why, backslide, balik na po, backslide, balik na po, backslide, balik na po, waba ko na lipong. Sige ako ka-backslide, balik na po mo pag nag-goal, pag nalipay, backslide na po. Pag COVID lockdown, balik sa Ginoo, may happy na mo balik ang Ginoo. Pero pagka free na, abri na ang basketbulan, Mao, abri na ang agay. bar, abri Wala na na. ang malls, nawala na sa Ginoo. Mao. Wala na sa Ginoo. Ibali wala ang gikuha sa Ginoo. And maybe some of you here came from backslide. Di ka mo backslide. Pero na mo balik sa backslide niya. Sama kay, ano ba, Peter ka? Diyaan to ba ko ninyo? Hana si Peter nga, Lord, kung diyaan ka, asa ko mang kumuha to? Ano po ba? Kaya ako kumukuhin ko kay Jesus, asa ko mang kumuha to? Di naman enough ang kalibutan. Di naman enough ang barkada. Okay, kalipay. Laing kalipay nga natin. Ano ni puno sa kuha? Itagbaw sa kuha. O, tinagbaw pa lang sa Ginoo. So always remember that's in your heart. In your heart. Ayaw sa mind. Kaya kung sa mind, pag abot sa tentasyon, ay sige, masaylo, bitaw ang Ginoo. Hanggang sa mabackslide ka. So youth, ayaw mo pag tumba-balik. Lahutay ka. Lahutay. O, lahutay. Lukewarm? Lukewarm ka? Tinuwa ka. Lukewarm ka? Hindi ka tawagin sa Ginoo at everyone who knows me, Lord, Lord, will be saved. So, unta, karon, dili lang kayo sa youth camp, dira na mudasig. Even in prayer meetings, even in your own room, na wala na kanila. Hilak yun ka. Yung yun ka. We're resurrect mo yung mga youth ba? Mga nailingaw, naiinangin. Nakakataghan kayo mo attend. But if you say, na tinut-anay nga pag ako hantod alas 12 sa kadlaw nga nang wala yung mga attend. Kaya wala ka nag-serve kay Jesus para lang sa lingaw-lingaw. Although serving Jesus is not boring. Patili kang gira taman. Kaya ba di mo nga masama kay Job? Maski mawala ang tanan? Maski ikaw na lang isa mabilin sa imong church? Kaya ba ni mo? Ikaw lang isang mustaan ba? Kaya ba ni mo mag-persevere? Or are you just serving because your friends are there? Are you just serving Jesus because maunay mo na andan? Dila nakagibangan na. Know your purpose. Run with purpose in every step, not just shadow walking. That's why natingala ka na, stagnant lang ko. Kanang last year, ani ko. This year, ani Japon. Because wala ka ni take the next step. Wala sa tayo to take the next step. Na baguhon yung mindset, heart, na ay, stop, talk ang Ginoo sa inyo. Pero ginagugulong mo lang mo. So now sa time, nandilin na ako na buhol mo naman. Follow the voice of God. Kaya kabalo mo, na pag-once gani na ay vision sa imong heart, hindi ka din sa Ginoo na, yun ay provision. Pero hindi pa niya pasagda na inyong anakan. So that is a time na hinungtuman nato itong balance. Before we end this, shall we all stand up? And let's just worship the name of Jesus this evening. Remember our purpose. Remember nanuman tanan natin. So shall we all close our eyes? Everyone here, let's close our eyes. And ayaw saglini sa wala. Ayaw saglini sa tuo. Kaya ang tao sa imong walag tuo, dili na mao ang makaluwas sa imuha. Now is the time that we will fix our eyes on Jesus. Fix our eyes on the Lord. So let us close our eyes and bow our heads. Karon, i-assess ang imong kaugalingon. Ikaw may nakabalo sa imong ginabuhat sa imong kwarto. Ikaw may nakabalo sa imong ginabuhat taga Lunes, taga Huwebes, taga Martes, taga Miyerkules. Why are you serving God? What is your purpose in serving Jesus? Take this time to remember everything He has done for you. Tanan. Ganong galit mo kay kani mo buyan. Judas, 30 pieces of silver, buyan na ni mo tong tanan. Buyan na ni mo tong tanan. ML lang, buyan na ni mo tong time na di-deliver ka. Uyab lang, buyan na ni mo tong time na worship lead ka. Trabaho lang, buyan na ni mo tong time na preach ka. Are you selling Jesus out for free? Biyaan ni mo mong tawag. Biyaan ni mo tong tanan. Para lang i-follow yung own desire, yung own heart. If you have experienced that, then you repent yun na ito. Kung wala pa yung magkunarita, you repent yun na ito. Hindi lang ito offering na glorifying sa Ginoo.
Just worship the name of the Lord this evening. My young people, let that worship. Dili na mayutikos na mga tulog. Ayaw mong sagot na matulog mo karon. Ayaw mong sagot na matulog mo. Kay ikaw rin malugi na imong katapad. Sige, naghilak, ikaw nagtanga ka. Ayaw mong sagot na magtanga ka. Just worship the name of Jesus. I-worship lang kita yung nasan niya. Dili man pulong sa tao makapahilat sa imo ha. Pwede ka puhilang madali, pero paggawas, panay ka baguhan. We're here for change. Change sa mong attitude, change sa mong character. Kaya kadalasan inside the church, kinahanglan yun o character development. Kaya nakasabot mo sa sala, nakasabot mo sa holiness, but ang character, we need to change. Ang character ni mo na malditohon, ang character ni mo magarbosohon, you need to change that. Because we are not living for who we are. We are living for who He is. So na, kabalo ka lang may character issues sa inyo. You know, deep inside your heart, kanang daghan na kayo maingon sa ako nga. Actually, kanang prideful mo dito ko, wala lang akong ginapakita. Kasi naapod mo na, nagkakos mo, wala lang yung ginapakita. Ask God. Lord, napangit ka. Lord, I'm afraid I myself might be disqualified. Come on, youth. Let's glorify the name. Let's worship the name of Jesus. Imagine this is the book of Acts. We are in the upper room. The presence of Ginoo mo na. Worship Him in spirit and truth. Ikaw ang akong gitinguha, o gipangandoy
Hallelujah! Yes, Jesus! Hallelujah! Bukti ako Hallelujah. Di ako ugakson mo. Ikaw ang akong itinguha o gipangandoy Ginoo. Sa magkausa nagbawa ko. Un-un mo ani ako. Yes, Lord. Yes, hallelujah, Jesus. Ikaw ang akong gitinguha ug gipangandoy Ginoo. Sa makausa nagbawa ko. Punon mo ani ako. Bukti ako ugakson mo. Ikaw ang akong gitinguha ug gipangandoy Ginoo. Sa makausa nagbawa ko. Un-un mo ani ako. Worship. Yes, Jesus. Worship you, God. Ginoo mabuhat ka sa among mga kasing-kasing. Mabuhat ka Diyos sa among mga kinapuso. Simple-simple ang among kasing-kasing na kanimo, Lord. Ikaw lamang ang kanilang wala mo na mga kasing-kasing. Yes. Sa kasing-kasing ko. Yes, Lord. Amen. Baw sa gipangandoy Namuali sa kasing-kasing ko. Ug sa imong presensya lamang ko natagba. Sa matagalaw gitinuha. Sa presensya mo may kaayuhan. Sa presensya mo kasiguruhan. Sa presensya mo adunay kalipay. Sa presensya mo Diyos, sa presensya mo Diyos, ako Nabaw sa ipang
Mamuari sa kasing-kasing ko. Sa imong presensya, lamang kong natagbaw. Sa matagal lang. Sige po, sige. Labaw, sige po. Labaw sa gipangandoy, nanamiting mo amen. Lumuhali sa kasing-kasing ko. Sa imong presensya, lamang kong natagbaw. Sa matagal lang, hindi ko sa presensya mo may kaayusan. Sa presensya mo kasiguruhan. Sa presensya mo adunay kalipan. Sa presensya mo Diyos, sa presensya mo Diyos, ako na sa presensya mo. Sa presensya mo may kaayuhan. Sa presensya mo kasiguruhan. Sa presensya mo adunay kalipan. Sa presensya mo Diyos, sa presensya mo Diyos, ako amen. Ikinahanglan ka, di ko'y kabaylo ang presensya mo. Labaw sa tanang butang, ikinahanglan ka, di ko Ginoo ang kinabuhi ko. Labaw sa tanang butang, gikinahanglan ka, di ko'y kabaylo ang presensya mo. Labaw sa tanang butang, gikinahanglan ka, di ko'y kabaylo ang kinahanglan.
Jesus. Yes. Let us worship. Yes, Lord, Father God in heaven, Jesus, thank you so much for this time. That we were able to worship you once again. That we were able to remember your love. That we were able to remember the reason why we worship, the reason why we praise, and the reason why we are here today. So I praise you, God. We worship you, Jesus. Thank you so much, Father. To you we give all the praises, glory, thanksgiving, adoration.